Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng pananampalataya sa pag-ibig? May mga pagkakataong ang taong inaasahan mong magiging iyong kanlungan ay siya palang magiging iyong pinakamadilim na bangungot. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Silakbo sa isang paglalakbay kung saan ang pag-ibig ng isang ina ang magiging tanging liwanag sa kabila ng pinakamatinding pagtataksil. Isang amoy ng antiseptiko at ang mahinang ugong ng aircon ang gumising kay Silakbo Damian. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang puting kisame ng silid sa ospital ng Maharlika. Mayroong mainit na kirot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Isang paalala ng emergency action na kanyang pinagdaanan. Ngunit ang sakit na yon ay binaliwala ng isang damdaming higit na makapangyarihan. Isang pagmamahal na hindi niya pa naramdaman kailanman. Huni, mahinang bulong niya sa hangin. Huni, ang matamis na huni ng ibon sa umaga. Iyon ang ipinangalan niya sa kanyang munting anghel. Napangiti siya. Sa wakas, pagkatapos ng 9 na buwan ng paghihintay, nayakap na niya ang kanyang anak kanina. Kahit saglit lamang bago siya tuluyang balutin ng antok. Sa pananabik, dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay naglakbay patungo sa bassinet na nakalagay sa tabi mismo ng kanyang kama. Inaasahan niyang makikita ang munting mukha ng kanyang anak, ang maliliit nitong kamay, ang payapang paghinga nito habang natutulog. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Basyo, ang kuna ay walang laman. Ang puting kumot ay maayos na nakatupi, tila hindi pa nagagalaw. Walang sanggol, walang huni. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang puso. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang matinding kirot mula sa kanyang tahi ay pumigil sa kanya. Huni? Tawag niya. Mas malakas na ngayon. May bahid na ng gulat sa kanyang boses. Nurse? Nurse! Pumihit ang siradura ng pinto at pumasok ang kanyang asawa, si Lacan de Villa. Gwapo pa rin ito tulad ng dati sa suot nitong mamahaling polo, ngunit ang nangiti nito ay tila pilit. Mahal, gising ka na pala, sabi nito sa malumanay na boses. Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. Kamusta ang pakiramdam mo? Si Huni. Lakan, nasaan si Huni? Tanong ni Silakbo. Hindi pinansin ang tanong ng asawa. Ang kanyang mga mata ay desperadong nakatitig sa walang lamang kunadi. Kinuha ba siya ng nurse? Bakit wala siya rito? Hinawakan ni Lakan ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit, ngunit hindi ito nakapagbigay ng kapanatagan sa kanya. Kalma lang. Mahal. Kinuha lang siya ng mga doktor. May ilang tests lang silang kailangang gawin. Routine check-up lang para masigurong malusog siya. Hindi napalagay si Silakbo sa sagot nito. Tests? Anong tests? Sinabi nila sa akin kanina na healthy siya. Maayos ang lahat. Alam mo naman ang mga ospital, mahal. Masyadong masilan. Gusto lang nilang makasiguro, sagot ni Lakan, habang inaayos ang kumot sa kanyang paanan. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, masyadong kalmado para sa isang ama na ang anak ay sumasailalim sa di inaasahang pagsusuri. Ang mahalaga ay magpahinga ka. Masyado kang maraming dugo na nawala. May dumaang nurse sa labas ng kanilang pinto. Miss! Tawag ni Silakbo. Pilit na inilalakas ang kanyang boses. Lumingon ang nurse. Nagtataka. Yes, ma'am? Yung baby ko po? Si Huni? Okay lang po ba siya? Nag-aalangan na tumingin ang nurse kay Lakan bago sumagot. Si Sir Lakan na po ang nakausap ng doktor, ma'am. Magpahinga na lang po muna kayo. At mabilis itong umalis. Iniwan si Silakbo na mas lalong naguluhan. Bakit tila iniiwasan siya? Ang puso ni Silakbo ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Mayroong mali. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang instinct ng isang ina.
Lakan, hindi ako mapakali. Gusto kong makita ang anak ko. Please! Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Umupo si Lakan sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. Shh, mahal. Huwag mong stressin ang sarili mo. Makakasama yan sa'yo. Tiwala ka sa akin, okay? Babalik din agad si Huni. Matulog ka muna ulit. Kinuha ni Lakan ang isang hiringgilya mula sa bedside table na may lamang likido. Ito, pampakalma. Inireseta ng doktor para makapagpahinga ka ng maayos. Ayoko niyan, Lakan. Gising ako. Gusto kong hintayin ng anak ko. Pagtutol niya, pilit na lumalayo. Silakbo, makinig ka sa akin, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay mas may diin na ngayon, ngunit nakangiti pa rin. Para to sa'yo, kailangan mong lumakas para kay Huni. Bago pa man siya makapalag, mabilis na itinurok ni Lakan ang gamot sa kanyang IV line. Agad na naramdaman ni Silakbo ang bigat sa kanyang mga talukap. Ang kanyang mga pag-iisip ay nagsimulang maging malabo at mabagal. Ang takot na kanyang nararamdaman ay dahan-dahang nilalamon ng artipisyal na antok. Habang unti-unting nagsasara ang kanyang mga mata, ang kanyang huling nakita ay ang figura ni Lakan na nakatayo. Ngunit sa siwang ng pinto sa likuran nito, sa may hallway, may isa pang figura, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng janitor. Hindi niya maaninag ang mukha nito nang malinaw. Ngunit sa huling segundo bago siya tuluyang magdilim, nakita niya itong bahagyang ngumiti kay Lakan. Isang ngiti na nagpadala ng yelo sa kanyang buong kaluluwa. Ang muling paggising ni Silakbo ay hindi malumanay. Para siyang iniahon mula sa isang malalim at madilim na dagat, ang kanyang baga ay naghahanap ng hangin at ang kanyang isip ay nababalot ng makapal na hamog. Ang huli niyang natatandaan ay ang dulo ng karayom sa kanyang IV line at ang isang nakakakilabot na ngiti mula sa isang anino sa may pinto. Umupo si Lakan sa tabi niya. Ang mga mata nito ay namumugto at pula. Hinawakan nito ang kanyang kamay ng mahigpit. Mahal. Simula nito, basag ang boses. Agad na bumalik ang alaala ni Silakbo. Si Huni? Lakan, nakabalik na ba siya? Okay na ba siya? Tanong niya. Pilit na bumabangon. Ngunit sa halip na tumango, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lakan. Umiling ito ng dahan-dahan at sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Silakbo. Anong ibig mong sabihin? Mahal, patawarin mo ako. Humikbi si Lakan. Inilapit ang kamay ni Silakbo sa kanyang pisngi. Hindi kinaya ng munting puso niya. Masyado siyang mahina. Sumuko siya kaninang madaling araw. Hindi. Bulong ni Silakbo. Hindi. Hindi totoo yan. Kagabi lang. Sinabi mo may tests lang. Nagsisinungaling ka. Silakbo, pakinggan mo ako, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Nahihirapan ang isip mo dahil sa gamot at sa operasyon. Ang alaala mo kagabi na nakita mo si Huni, iyon ay guni-guni lang. Isang panaginip dahil sa sobrang pananabik mong makita siya. Isang nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw sa tainga ni Silakbo. Ang bawat salita ni Lakan ay parang suntok sa kanyang sikmura. Guni-guni, nakita ko siya, Lakan. Nahawakan ko siya. Narinig ko ang yak niya. Sigaw niya, ang kanyang lalamunan ay tila pinupunit. Hinila niya ang kanyang kamay palayo. Sinungaling! Mahal, nasasaktan ako na nakikita kang ganito. Sabi ni Lakan, ang kanyang mukha ay larawan ng pag-aalala. Inaakala ng isip mo ang mga bagay na gusto mong mangyari. Sinabi ng doktor na normal lang daw yan sa mga pasyenteng dumaranas ng matinding trauma. Iyon na, ang salitang trauma. Ang paraan ng pagsabi ni Lakan, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya na para bang siya ay isang babasaging bagay na kailangang ayusin, na para bang siya ang may problema.
siya ang baliw. Bumuhos ang kanyang mga luha, hindi lang dahil sa sinasabi nitong pagkamatay ng kanyang anak, kundi dahil sa katotohanang walang naniniwala sa kanya. Kahit ang sarili niyang asawa. Napasubsob siya sa unan at humagulgol, isang iyak na puno ng pagkawala at pagkalito. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ama, si Isagani Damian. Ang matatag na mukha nito ay agad na lumambot nang makita ang kalagayan ng anak. "Lakbo, anak." Nang marinig ang boses ng ama, muling nagkaroon ng kaunting lakas, sisilakbo. "Tay!" Hikbi niya. Mabilis na lumapit si Isagani at niyakap siya. Sa mga bisig ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na hindi maibigay ni Lakan. Isang yakap na hindi nagtatanong, kundi nakikiramay. Mula sa balikat ng kanyang anak, matalim na tinitigan ni Isagani si Lakan. Bilang isang retiradong investigador, sanay siyang magbasa ng tao. At sa mga sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang nagluluksang ama kay Lakan. Nakita niya ang isang taong umiiwas. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Anong nangyari, Lakan?" tanong ni Isagani. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Inulit ni Lakan ang kwento. Ang kwento tungkol sa mahinang puso ni Huni. Tungkol sa biglaang pagpanaw nito. Ngunit para sa isang sanay na tenga, ang kwento ay masyadong simple, masyadong malinis, walang butas. Habang nagsasalita si Lakan, ang isip ni Isagani ay nagtatrabaho. Alam niyang malusog ang apo niya base sa huling update ng doktor bago operahan si Silakbo. Isang biglaang paghina ng puso? Posible, pero hindi karaniwan. "Kailangan kong makausap ang doktor," sabi ni Isagani. Dahan-dahang humiwalay sa yakap ng anak. "Nag-ground na siya, tay. Mamaya pa daw ang balik." Mabilis na sagot ni Lakan. Tumango si Isagani. "Sige, lalabas lang ako saglit, magpapahangin." Ngunit hindi sa labas ang kanyang tunay na pakay. Naglakad siya patungo sa nurse's station. Ang kanyang mga mata ay automatikong hinahanap ang CCTV camera sa hallway. Nakita niya ito. Ngunit may nakadikit na maliit na papel. Under maintenance. Masyadong maginhawa. Masyadong malaking koinsidensya. May nakita siyang janitor na nagpupunas ng sahig. Nilapitan niya ito. "Magandang umaga. Itatanong ko lang sana, kayo ba ang naka-duty dito kagabi?" Agad na natigilan ang lalaki at umiling. "Naku, hindi po, sir. Pang-umaga po ako. Iba po ang naka-duty kagabi, babae po." "Ganoon ba? Bago lang ba siya rito? Hindi ko yata siya nakita noon." Kaswal na tanong ni Isagani. Namutla ang janitor. "Hindi ko po masabi, sir. Pasensya na po." At nagmamadali itong umalis, tila may iniiwasan. Bumalik si Isagani sa silid. Ang kanyang hinala ay mas tumitindi. Nadatnan niyang pinipilit ni Lakan na painumin ng gamot si Silakbo. "Para makalma ka. Mahal, uminom ka na." "Ayoko." Pagtanggi ni Silakbo, ang kanyang boses ay paos na sa kaiiyak. "Hayaan mo muna siya, Lakan," mahinahong sabi ni Isagani. "Hindi gamot ang kailangan niya ngayon." Tumingin si Lakan sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Isagani ang kislap ng inis sa mga mata ng manugang bago ito muling nagpanggap na nag-aalala. "Gusto ko lang po siyang mapabuti, tay. Ayon po kasi sa doktor, ako nang bahala sa anak ko." Putol ni Isagani. Nang dumating ang oras ng pag-uwi, tinulungan ni Isagani si Silakbo na mag-impake. Habang maingat niyang inilalagay ang mga damit pabalik sa bag, ang kanyang mga kamay ay napahinto sa isang maliit na supot ng gamit sanggol. Naroon ang mga maliliit na medyas, ang bonet na hindi na isusuot, at ang damit na dapat sanang unang isusuot ni Huni sa pag-uwi. Ngunit may isang bagay sa ilalim ng mga ito ang kumuha ng kanyang pansin. Isang maliit, puting plastik na pulseras mula sa ospital.
Ang uri ng pulseras na inilalagay sa braso o bukong-bukong ng isang bagong silang na sanggol. Maingat niya itong kinuha. Malinaw na nakasulat dito. Sa itim na tinta, Damian Huni. Sinuri niya ito. Ang pulseras ay buo pa, hindi pa napuputol o nagagamit. Kung ang isang sanggol ay namatay pagkapanganak, madalas ay isinusuot pa rin ito bilang tanda. Ngunit ito, malinis, perpekto, tila inihanda para sa isang sanggol na bigla na lang naglaho bago pa man mailagay sa kanyang pulso. Dahan-dahan niyang itiniklop ang kanyang palad, itinago ang pulseras. Ito na ang unang hibla, ang unang pisikal na ebidensya na ang nararamdaman ng kanyang anak ay hindi guni-guni. Mayroong anino sa kwentong ito, isang anino na nagsisinungaling. At sisiguraduhin niyang mahahanap niya ito kahit anong mangyari. Ang pag-uwi sa kanilang bahay ay hindi naging pag-uwi sa isang tahanan. Ito ay pagpasok sa isang museo ng mga pangarap na nawasak. Bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan ni Huni. Ang rocking chair na binili ni Lakan, ang mga mobile na hayop-hayopan na isinabit ni Silakbo sa itaas ng kuna. At ang kuna mismo, ngayon ay isang malamig at tahimik na muebles sa gitna ng silid na dapat sana'y mapupuno ng buhay. Si Silakbo ay gumagalaw na parang multo sa sarili niyang bahay. Umupo siya sa rocking chair, dahan-dahang umuugoy pabalik-balik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang sakit ng kanyang operasyon ay wala ng halaga kumpara sa sakit na humihiwa sa kanyang puso. Si Lakan ay palaging nasa tabi niya, ngunit ang presensya nito ay hindi nakakabawas ng bigat. Bagkus ay nakakadagdag pa. Bawat oras, may dala itong pagkain na hindi niya gustong kainin o isang baso ng tubig kasama ng mga tableta na sinasabi nitong pampakalma. Mahal, inumin mo to para gumaan ang pakiramdam mo. Paulit-ulit niyang sasabihin, ang boses ay puno ng pag-aalalang tila peke sa pandinig ni Silakbo. Hindi na siya tumututol. Kinukuha niya ang gamot, ngunit sa sandaling tumalikod si Lakan, iniluluwa niya ito at itinatago sa ilalim ng unan ng sofa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na kailangan niyang manatiling malinaw. Ang hamog na dulot ng gamot sa ospital ay ayaw na niyang maranasan muli. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa kanyang maliit at tahimik na tahanan na puno ng mga libro at mga alaala ng kanyang yumaong asawa, si Isagani Damian ay nagsisimula ng sarili niyang laban. Ang kanyang study table, na dati para sa pagbabasa lamang, ay muling naging isang investigation board. Sa gitna nito, idinikit niya ang isang larawan ni Silakbo noong ito'y masayang nagdadalang tao. Sa ilalim, idinikit niya ang hospital bracelet ni Huni. Ang mga instinct niya bilang isang investigador na matagal nang natutulog ay nagising. Bawat detalye mula sa ospital ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ang sirang CCTV, ang biglaang pagbabago sa kwento, ang takot sa mata ng janitor, at ang pagkabalisa ni Lakan. Hindi ito kwento ng trahedya, ito ay kwento ng isang cover-up. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at hinanap ang isang numero. Matagal na itong hindi niya tinatawagan. Marco? Si Isagani ito. May katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang nagulat na tawa. Isagani, Damian. Ang alamat. Akala ko nagtatanim ka na lang ng kamote sa probinsya. Anong hangin ang nagdala sa'yo at napatawag ka? Kailangan ko ng pabor, Marco. Isang malaking pabor, sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ito opisyal, para ito sa pamilya ko. Si Marco ay isang dating kasamahan na ngayon ay may mataas na posisyon sa isang telco company. Ang hiling ni Isagani ay simple ngunit mahirap. Kailangan niya ang call logs ng kanyang manugang, si Lakan de Villa,
sa loob ng nakaraang 48 oras. Gani, alam mong illegal yan. Pag-aatubili ni Marco. Alam ko, sagot ni Isagani. Pero may kinalaman ito sa buhay at kamatayan. Para ito sa apo ko. Ang bigat sa boses ng dating kasamahan ay sapat na para kay Marco. Sige, ipadala mo sa akin ang detalye. Pero Gani, wala tayong pag-uusap na ganito. Maliwanag? Maliwanag, sabi ni Isagani. Utang ko sa'yo to. Makalipas ang ilang oras, isang email ang dumating sa naka-encrypt na account ni Isagani. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang spreadsheet ng mga numero at oras. Mabilis na nag-scan ang kanyang mga mata. Mga tawag sa opisina, sa mga kliyente, sa kanya. Normal. Ngunit pagkatapos, nakita niya ito. Isang numero na paulit-ulit na lumalabas. 5 tawag bago ang oras ng operasyon ni Silakbo. 3 tawag habang si Silakbo ay nasa recovery room. At isang mahabang tawag, halos 20 minuto, bandang 3:00 ng madaling araw, ang tinatayang oras kung kailan namatay si Huni. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa katawan ni Isagani. Kinopya niya ang numero at inilagay sa isang search engine. Walang lumabas na pangalan. Isang unregistered prepaid number, isang burner phone. Ngunit hindi doon sumuko si Isagani. Ginamit niya ang isa pang software, isang lumang program na nagbibigay daan sa kanya na i-cross-reference ang numero sa mga social media accounts na maaring nakakonekta dito. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, isang profile ang lumabas. Isang luma at hindi na aktibong social media account. Ang pangalan sa profile, Amaya Escalante. Kinlik niya ang mga larawan. Karamihan ay mga tanawin at pagkain, ngunit habang nag-i-scroll siya pababa, sa mga post na may petsang 5 taon na, ang nakalipas, napahinto siya. Isang larawan, isang mas batang lakan, nakangiti, at mayakap sa isang babaeng may mahabang buhok at matamis na ngiti. Ang caption, Another adventure with my one and only. Love of my life, siya si Amaya. At habang tinititigan ni Isagani ang larawan, may isang detalye na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na silver na kwintas na suot ni Amaya. Isang kwintas na may palawit na hugis buwan. Biglang bumalik sa alaala ni Isagani ang isa sa mga sinabi ni Silakbo sa kanyang pagkahibang sa ospital. Isang detalyeng binaliwala ng lahat. May anino. Tay. May anino ng babae sa may pinto. May kumikinang sa leeg niya. Hawak ang telepono. Nanginginig ng bahagya ang kamay ni Isagani. Ito na. Hindi na ito isang teorya. Ito na ang unang sinulid. Ang sinulid na hahatakin na niya hanggang sa malutas ang buong misteryo at maibunyag ang kasinungalingan ni Lacan de Villa. Kinabukasan, habang si Lacan ay nasa opisina, dumating si Isagani sa bahay. Dala niya ang kanyang laptop. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Anak, may kailangan kang makita, sabi niya kay Silakbo na nakaupo pa rin sa rocking chair. Ang mga mata ay walang buhay. Sa una, ayaw pansinin ni Silakbo. Pagod na siya. Pagod na siyang umasa. Pagod na siyang masaktan. Ngunit ang pagpupumilit sa boses ng kanyang ama ay nag-udyok sa kanya na sumulyap. Iniharap ni Isagani ang laptop sa kanya. Sa screen, naroon ang lumang litrato ni Lacan at ng isang babaeng hindi niya kilala. Si Amaya Escalante. Sino siya, tay? Tanong ni Silakbo. Ang boses ay mahina. Ang pangalan niya ay Amaya. Sagot ni Isagani, dahan-dahan. Tingnan mong mabuti ang kwintas niya, anak. Tinitigan ni Silakbo ang larawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Ang kwintas, ang maliit na palawit na hugis buwan. Ito ang kumikinang na bagay na nakita niya sa leeg ng anino sa ospital. Ang imahe ay malabo sa kanyang alaala. Ngunit ang kislap na yon, sigurado siya. Naalala ko. Bulong niya. Pagkatapos,
Itinuro ni Isagani ang call logs sa screen. Ito ang mga tawag mula sa telepono ni Lakan noong gabing yon, Lakbo. Paulit-ulit na tawag sa iisang numero. Ang numerong yon ay konektado kay Amaya. Isang damdamin na matagal nang hindi naramdaman ni Silakbo ang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Itinutulak palayo ang pighati, galit. Isang nag-aalab na galit. Hindi siya baliw. Ang kanyang mga alaala ay totoo. Ang anino ay totoo. Ang nangiti ay totoo. Nagsinungaling siya, sabi ni Silakbo. Ang bawat salita ay may bigat. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom. Nagsinungaling silang lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, tumayo si Silakbo mula sa rocking chair. Mayroong bagong liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na ito liwanag ng pag-asa para sa isang masayang pamilya, kundi isang nagbabagang liwanag ng determinasyon. Tay, anong gagawin natin? Sa ngayon, wala, sagot ni Isagani. Magpatuloy ka sa pag-arte. Uminom ka ng gamot sa harap niya, ngunit huwag mo itong lulunukin. Magmasid ka, makinig ka. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Tumango si Silakbo. Ang papel ng nagdadalamhating biktima ay tapos na. Ngayon, siya ay isang mangangaso, naghihintay sa anino. Pag-uwi ni Lakan ng gabing iyon, nadatnan niya si Silakbo na mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Tinitigan niya ang asawa. Ang mapayapang mukha nito ay nagdulot ng matinding kirot ng konsensya sa kanyang dibdib. Ginagawa ko to para protektahan ka, sabi niya sa kanyang isip. Isang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili para manatiling buo. Pumasok siya sa kanyang home office at isinara ang pinto. Kinuha niya ang kanyang burner phone, ang teleponong nag-uugnay sa kanyang kasalanan. May isang bagong mensahe mula kay Amaya, isang larawan, isang maliit na kamay ng sanggol na nakahawak sa isang daliri ng matanda. At sa ilalim nito, isang text. Miss ka na ng prinsesa natin. Kailan mo kami dadalawin? Napapikit si Lakan. Ang kanyang panga ay nagtiim. Bawat mensahe ni Amaya ay isang patalim na lalong bumabaon sa kanyang likod. Naalala niya ang kanilang usapan, ang mga banta, ang utang na loob na hindi niya matatatakasan. Ang pamilya ni Amaya ang sumalba sa negosyo ng kanyang pamilya. Mula sa pagkalugi, maraming taon na ang nakalipas. Isang buhay ang utang mo sa akin, Lakan, sabi ni Amaya noon. At ngayon, naniningil na ito. Biglang tumunog ang telepono, si Amya. Lakan, bakit hindi ka sumasagot? Tanong ng boses sa kabilang linya. Matamis ngunit may bahid ng panganib. Amaya, hindi ito tama. Pabulong na sabi ni Lakan. Kailangan na nating itigil to. Ibalik mo na siya. Isang malamig na tawa ang kanyang narinig. Ibalik? Lakan, hindi mo ba naiintindihan? Umuwi na siya. Dito siya sa akin, kung saan siya dapat. Kailangan niya ng ama. Kaya umayos ka. Magpapadala na lang ako ng pera, kahit magkano, Amaya. Huwag mo lang kaming guluhin. Hindi pera ang kailangan ko, Lakan. Ikaw ang kailangan namin. Bago pa man siya makasagot, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang opisina. Kailangan ko ng ibaba. Mabilis niyang sabi at pinatay ang tawag. Binuksan niya ang pinto. Walang tao. Ngunit pakiramdam niya ay may nagmamasid. Samantala, sa kabilang panig ng pader, nakatayo si Silakbo sa dilim. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Hindi niya narinig ang buong usapan, ngunit sapat na ang kanyang narinig. Ibalik mo na siya. Kinabukasan, habang nasa banyo si Lakan, muling pumasok si Silakbo sa opisina nito. Naghahanap, kahit hindi niya alam kung ano. Binuksan niya ang mga drawer, mga papeles, mga resibo, at sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento, nakita niya ito. Isang resibo mula sa isang online baby store, mga lampin,
gatas, mga laruan, pangmaramihan. Ang petsa ng pagbili, isang araw, pagkatapos niyang manganak. Ngunit ang pinakanagpatigil sa kanyang paghinga ay ang delivery address, hindi ang kanilang bahay. Isang address sa isang liblib na subdivision sa Laguna. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na kinunan ng litrato ang resibo. Habang papaalis na siya, bumukas ang pinto. Silakan. Nakatayo ito roon, nakatapis lang ng tuwalya, ang buhok ay basa pa. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Silakbo, kundi sa bukas na drawer. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang pagpapanggap, ang mga ngiti, ang mga kasinungalingan. Lahat ay natunaw sa isang sandaling iyon ng katotohanan. Ang maskara ni Lakan ay nag-umpisang magkalamat. Nakita ni Silakbo sa mga mata nito ang hindi pag-aalala, hindi pagmamahal. Nakita niya ang takot. Ang bahay amihan sa Laguna ay isang paraiso. Napapaligiran ito ng matatayog na puno at ang hangin ay laging may dalang amoy ng mga bulaklak at basang lupa. Sa loob ng isang silid na pininturahan ng kulay lavender, kung saan ang mamahaling kuna ay napapalamutian ng mga puting laso, si Amaya Escalante ay marahang naghehele ng isang sanggol. Tulog na, aking Celeste. Dito ka na sa piling ni Mami. Awit niya. Ang kanyang boses ay kasing lambing ng isang panaginip. Para sa kanya, ang sanggol sa kanyang mga bisig ay hindi si Huni. Ito si Celeste, ang kanyang bituin, ang kanyang langit, ang anak na ipinagkait sa kanya ng tadhana at ni Silakbo. Sa mundo ni Amaya, ang lahat ay perpekto. Sila ay isang pamilya na nagpapahinga lamang, naglalayo sa gulo ng syudad. Hinihintay na lamang nila ang pagdating ng ama ng tahanan, si Lakan, upang mabuo na ang kanilang larawan. Ngunit biglang naputol ang kanyang pag-awit. Ang payapang paghinga ni Celeste ay napalitan ng isang mahinang pag-ungol na sinundan ng isang malakas at walang tigil na pag-iyak. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Amaya. Sinubukan niyang ihele ito muli, ngunit mas lalo lang lumakas ang iyak ng sanggol. Tiningnan niya kung basa ang lampin, kung gutom ito, ngunit wala. Ang iyak ay tila walang dahilan, isang tunog na sumisira sa katahimikan ng kanyang perpektong mundo. Shhh! Celeste, tahan na. Nandito si Mommy, sabi niya. Ngunit ang lambing sa kanyang boses ay nagsisimulang mapalitan ng inis. Habang tumatagal ang pag-iyak, isang madilim na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Manang-mana ka talaga sa kanya. Bulong niya sa sanggol, ang kanyang boses ay puno ng pait. Walang naiturong maganda sa iyo ang nanay mo. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang ilang linggong pagpaplano, ang pagbili ng uniforme ng janitor online, ang pag-aaral sa floor plan ng ospital ng Maharlika, ang pagsasanay sa paglalakad ng hindi kapansin-pansin. Ang bawat detalye ay maingat niyang inihanda. Hindi ito isang simpleng pagnanakaw. Para sa kanya, ito ay isang pagbawi, isang pagwawasto sa pagkakamali ng universo. Siya dapat ang nasa posisyon ni Silakbo. Siya dapat ang asawa ni Lakan. Si Celeste ay dapat sa kanya. Ang pag-iyak ng sanggol ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sa pagkabigo, kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Lakan. Kailangan niya ito. Kailangan niya ng kakampi sa kanyang nabubuong kahibangan. Sumagot si Lakan sa ikatlong ring. Mahal. Bati ni Amaya, ang kanyang boses ay agad na naging malambing at kaawa-awa. Si Celeste, ayaw tumigil sa pag-iyak. Hinahanap ka na yata niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lakan sa kabilang linya. Amaya, napag-usapan na natin to. Anong napag-usapan, Lakan? Tanong ni Amaya. Ang tamis sa kanyang boses ay nagsimulang maglaho. Naitatago mo kami habang buhay, na magpapanggap kang nagluluksa kasama ng babaeng yon? Hindi mo naintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi.
Putol ni Amaya. Ang kanyang boses ay tumataas na. Nakalimutan mo na ba, Lakan? Ang utang mo sa pamilya ko? Ang utang mo sa akin? Isang buhay ang kinuha ninyo sa akin noon. Ngayon, naniningil lang ako. Katahimikan. Umayos ka, Lakan. Umakto ka bilang isang ama. Pagbabanta niya, bago ibalik muli ang lambing sa kanyang boses. Miss na miss ka na namin. Umuwi ka na sa amin. Pinatay niya ang tawag. Sa himala, tumigil na sa pag-iyak ang sanggol at payapa ng natutulog. Tinitigan ito ni Amaya. At ang pagmamahal, isang mapanganib at mapangangkin na pagmamahal, ay muling bumalot sa kanyang puso. Hinaplos niya ang malambot na pisngi nito. Akin ka lang, bulong niya. Noon pa man, akin ka lang dapat. Habang ninanamnam niya ang katahimikan, isang tunog ang bumasag dito. Tok, tok, tok. Isang katok sa pinto. Mabilis at malakas. Natigilan si Amaya, ang kanyang puso ay biglang kumabog. Sino yon? Walang nakakaalam na narito siya, maliban kay Lakan. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang babaeng may edad na. Marahil ay isang kapitbahay na nakatayo sa kanyang beranda na may dalang isang maliit na baket ng prutas. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinakalma ang sarili. Ibinaba niya si Celesta sa kuna. Inayos ang kanyang buhok at damit at naglakad papunta sa pinto. Bago niya pihitin ang seradura, huminto siya sa harap ng salamin sa may pasilyo at nagsanay ng isang ngiti. Isang perpekto, mainit at mapagkakatiwalaang ngiti. Binuksan niya ang pinto. Magandang umaga po. Bati ng babae. Ako po si Aling Nena. Kapitbahay niyo po dito sa kanto. Pasensya na sa abala. Napadaan lang at may narinig kasi akong iyak ng baby. May bago po ba kayong sanggol? Ang ngiti ni Amaya ay hindi na tinag. Ngunit kung titingnang mabuti, ito ay nagyayelo. Ay magandang umaga rin po, Aling Nena. Opo. Pasensya na po sa ingay. Sagot niya ng buong galang. Kakarating lang po kasi namin ng asawa ko. Nagbabakasyon lang kami ng ilang araw para makalayo sa stress ng syudad. Hindi sapat para kay Isagani ang isang lumang litrato at isang listahan ng tawag. Ang isang magaling na investigador ay hindi humihinto sa usok. Hinahanap nito ang apoy. At para maunawaan ang apoy, kailangan niyang balikan kung saan ito nagsimula. Ang utang na loob ni Lakan kay Amaya. Kinabukasan, nakipagkita siya sa isang matandang kontak, si Mang Fidel, isang business broker na alam ang halos lahat ng sikreto ng mga malalaking pamilya sa Maynila. Sa isang tahimik na kapihan, habang humihigop ng mainit na kape, sinimulan ni Isagani ang kanyang pagsisiyasat. Fidel, naalala mo ba ang pamilya De Villa? Bago pa sila maging kasing successful ngayon? Oo naman, sagot ni Mang Fidel. Muntik na yang malugi noon. Mga 10 taon na ang nakalipas. Isang maling investment. Kung hindi dahil sa mga Escalante, pulubi na sana ang mga De Villa ngayon. Ang mga Escalante ang sumalo sa kanila? Tanong ni Isagani. Oo, si Don Ricardo Escalante, ama ni... Ano na nga bang pangalan ng unikahihan niya? Amaya. Yun, ipinasok niya ang milyon-milyon para isalba ang kumpanya. Malaki ang utang na loob ng mga De Villa. Sayang lang, nagkasakit si Don Ricardo at namatay din kalaunan. Naiwan si Amaya na mag-isa. Dito na nagsanib ang mga piraso ng puzzle sa isip ni Isagani. Isang utang na hindi mababayaran ng pera. Isang dalagang naiwang mag-isa at isang manugang na tila nabubuhay sa takot. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, may isa pang tawag na kailangan gawin si Isagani. Ang pinakamahalagang tawag, dinial niya ang numero ng isang matalik na kaibigan, si Dr. Alex Reyes, isang obstetrician sa isa sa mga pinakamalaking ospital sa bansa. Alex, ganito. May personal na pabor sana akong hihingin. Simula ni Isagani.
May pasyente ka bang nagngangalang Amaya Escalante? Mga 5 taon na ang nakalipas? Posibleng nagpa-check up dahil sa pagbubuntis o di kaya'y dahil sa miscarriage. Narinig niya ang pagtipa ni Dr. Reyes sa keyboard. Sandali, gani. Hahanapin ko sa records. Escalante. Amaya. Wala gani. Walang record na may ganyang pangalan. Sigurado ka ba sa ospital namin? Subukan mo sa National Database, Alex. Kahit anong ospital sa Metro Manila. Napaka-importante nito. May ilang minutong katahimikan na para kay Isagani ay isang buong buhay. Ang tanging maririnig ay ang pag-click ng keyboard. Pagkatapos, isang buntong hininga mula kay Dr. Reyes. Gani? Tiningnan ko na. Walang record. Walang kahit anong medical record sa kahit saang major hospital na nagpapatunay na si Amaya Escalante ay naging buntis o nanakunan siya. Natigilan si Isagani. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Gani, nandyan ka pa ba? Oo. Alex, salamat. Maraming salamat. Sagot ni Isagani. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang buong pundasyon ng kasalanan ni Lakan. Ang dahilan ng kanyang pagkakabaon sa utang kay Amaya. Ang kwento tungkol sa isang nawalang anak. Lahat ng iyon ay isang napakalaking kasinungalingan. Nang gabing iyon, dinala ni Isagani ang balita sa kanyang anak. Si Silakbo, na kanina lang ay nagpapanggap na mahina, ay napaupo ng tuwid sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ano po? Te! Wala siyang anak na nawala. Lakbo! Pag-uulit ni Isagani. Gawa-gawa lang niya ang lahat. Isang bitag na ginamit niya para itali si Lakan sa kanya habang buhay. Ang galit na naramdaman ni Silakbo kanina ay napalitan ng isang nakakakilabot na takot. Ang babaeng kumuha sa kanyang anak ay hindi lang isang desperadong dating kasintahan. Ito ay isang taong may kakayahang bumuo ng isang buong realidad mula sa kasinungalingan. Isang taong baliw. Nang dumating si Lakan, naghanda si Silakbo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Hinintay niya ang tamang sandali. Nang pumasok ito sa kanilang silid, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Lakan, may itatanong ako sa'yo. Natigilan si Lakan sa biglaang pagbabago ng aura ng asawa. Ano yon, mahal? Ang anak na sinabi mong nawala kay Amaya. Huminto si Silakbo, hinahayaan ang bawat salita na bumaon. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Nakita ni Silakbo kung paano naglaho ang lahat ng dugo sa mukha ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Sa isang iglap, nakita ni Silakbo ang katotohanan, hindi lang bilang isang taksil, kundi bilang isang biktima rin, isang tanga na napaikot sa isang masalimuot na laro. Ang pananahimik nito ay ang kanyang kumpirmasyon. Kaya pala, bulong ni Silakbo, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kaya pala ganun na lang ang kapangyarihan niya sa'yo dahil sa isang multo, isang kasinungalingan. Biglang nataranta si Lakan. Lumuhod ito sa harap niya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Silakbo, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin. Naniwala ako sa kanya. Ginawa ko lang ang lahat para ano, Lakan? Para protektahan ako? Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang kontrol ay tuluyan ng nawala. Ipinagkatiwala mo ang anak natin sa isang baliw dahil sa isang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero ng pulis. Ngunit pinigilan siya ni Lakan, ang kanyang muka ay puno ng purong takot. Huwag, Silakbo, parang awa mo na. Huwag mong tatawagan ng pulis. Bitiwan mo ako. Kailangan nating mabawi si Huni. Sasaktan ni Amaya ang bata.
Sigaw ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo siya kilala. Kapag nalaman niyang nalaman na natin ang totoo, kapag naramdaman niyang masusukol na siya, hindi siya magdadalawang isip. Silakbo, maniwala ka sa akin. Sasaktan niya si Huni. Ang biyahe papuntang Laguna ay isang biyahe papunta sa impyerno. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ni Lakan ay naglalapit sa kanya sa dalawang babaeng sumisira ng kanyang buhay. Sa likod niya, ang nagbabagang galit ni Silakbo. Sa unahan, ang nagyayelong kabaliwan ni Amaya. At siya, nasa gitna, isang duwag na nawalan ng kontrol sa sarili niyang kasalanan. Ang plano ay simple. Pupuntahan ni Binho niya si Amaya. Kukumbinsihin itong ibalik ang bata ng payapa. Isang desperadong plano, ngunit ito lang ang tanging paraan na naisip niya para pigilan si Silakbo sa pagtawag sa pulis. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, pagmamakaawa niya. Isang pagkakataon para ayusin to. Ngunit habang papalapit siya sa bahay amihan, alam niyang walang madaling paraan para ayusin ang isang bagay na basag na. Nadatnan niya si Amaya na nagdidilig ng mga halaman sa hardin, tila isang normal na may bahay. Ngumiti ito nang makita ang kanyang sasakyan. Isang ngiti na dati minahal niya, ngunit ngayoy nagdudulot sa kanya ng kilabot. Mahal, dumating ka. Sa lubong nito, akmang hahalik sa kanya. Umiwas siya. Nawala ang nangiti ni Amaya. Anong problema? Nasaan ang bata, Amaya? Tanong ni Lakan. Walang paligoy-ligoy. Nasa loob, natutulog ang ating Celeste. Sagot nito, ang diin sa salitang ating ay isang babala. Bakit hindi ka muna magkape? Hindi ako naparito para magkape. Sabi ni Lakan, pinipilit na maging matatag. Naparito ako para tapusin na to. Amaya, ibalik mo na sa amin si Huni. Isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila. Ang mukha ni Amaya ay unti-unting nagbago. Anong sinabi mo? Anong pangalan ang tinawag mo sa kanya? Alam ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni Lakan. Ang totoo, tungkol sa hindi nangyaring pagbubuntis, sa hindi nangyaring miscarriage, nagsinungaling ka sa akin, Amaya, ginamit mo ako. Sa halip na magulat o matakot, isang mapanganib na tawa ang kumawala kay Amaya. Ginamit? Lakan, hindi kita ginamit. Tinulungan kitang makita ang katotohanan na ako ang para sa'yo, na tayo ang dapat na magkasama. Baliw ka na. Bulong ni Lakan. Baliw? Sigaw ni Amaya. Ang kanyang boses ay biglang tumaas at puno ng hinanakit. Ako ang baliw? O ang lalaking iniwan ang babaeng sumalba sa kanyang pamilya para sa isang simpleng babae na wala namang maibibigay sa'yo? Mahal ko si Silakbo. Pag-ibig? Muling tumawa si Amaya. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay isang kahinaan. Ang sa atin, Lakan, ay tadhana. At ang batang iyan, itinuro niya ang loob ng bahay. Siya ang katuparan ng tadhanang iyon. Habang sumisigaw si Lakan, naririnig ni Amaya ang bawat salita bilang isang pagtataksil. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo niya, ganito pa rin. Mas pipiliin pa rin nito si Silakbo? Hindi. Hindi siya papayag. Pumasok siya sa loob at kinuha si Huni mula sa kuna. Ang sanggol na nagising sa sigawan ay nagsimulang umiyak. Lumabas si Amaya, dala-dala ang umiiyak na sanggol na parang isang tropeo. Tingnan mo siya, Lakan. Sabi ni Amaya, ginagamit ang bata bilang panangga. Tingnan mo ang pamilya natin. Huwag mo itong itapon ng dahil lang sa isang kasinungalingan na sinabi sa iyo ni Silakbo. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, si Aling Nena, ang mausisang kapitbahay, ay nagwawalis sa kanyang bakuran. Narinig niya ang sigawan. Nakita niya ang eksena, ang lalaki, ang babae, at ang umiiyak na sanggol. Mukhang isang matinding away pamilya. Sa pag-aalala, kinuha niya ang kanyang telepono
at tinawagan ang security office ng kanilang subdibisyon. Hello? Guard? Pakipuntahan naman po ang bahay amihan. Mukhang may nag-aaway na mag-asawa, may kasama pang bata. Baka kailangan ng tulong. Ang pag-iyak ni Huni at ang pagsisigawan nila ni Lakan ay nagpatuloy. Ngunit biglang natigilan si Amaya. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang isang security patrol na mabagal na paparating sa kanilang kalye. Gumuho ang kanyang mundo. Pulis! Susunod na ang mga pulis. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang galit. Pumasok ka sa kotse. Utos niya kay Lakan. Ang kanyang boses ay mahinahon na ngayon, ngunit mas nakakatakot. Ano? Sabi ko, pumasok ka sa kotse. Sigaw niya. Aalis na tayo. Ngayon na. Nataranta si Lakan. Nakita rin niya ang patrol. Sa pagitan ng takot na mahuli at takot sa kung anong kayang gawin ni Amaya, sinunod niya ito. Habang papasok si Amaya sa kotse, kinuha niya ang telepono ni Lakan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type. Isang mensahe para sa nag-iisang taong kinamumuhian niya sa buong mundo. Isang mensahe na magiging huling bitag. Ipinadala niya ito kay Silakbo. Kung gusto mong makitang muli ang anak mo, pumunta ka sa lumang bodega ng asukal sa labasan ng bayan. Mag-isa ka lang. Isang maling galaw, hindi mo na siya makikita habang buhay. Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang uri ng torture. Si Silakbo ay palakad-lakad sa sala. Ang kanyang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Nagtitiwala ba siya kay Lakan? Hindi. Ngunit kumakapit siya sa pinakamaliit na hibla ng pag-asa na maaring may natitira pang kahit katiting na kabutihan sa lalaking minsan niyang minahal. Pagkatapos, isang tunog, isang text message mula sa numero ni Lakan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mensahe. Kung gusto mong makitang muli ang anak mo, pumunta ka sa lumang bodega ng asukal sa labasan ng bayan. Mag-isa ka lang. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na ba yon? Ang palitan? Ang pagtatapos ng kanyang bangungot? Isang maling galaw. Hindi mo na siya makikita habang buhay. Ang banta ay malinaw. Huwag magsasama ng pulis. Huwag magsasabi kahit kanino. Mag-isa. Ang instinct ng isang ina na mas malakas kaysa sa anumang lohika ang nagtulak sa kanya. Ang kaligtasan ni Huni ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi niya tinawagan ang kanyang ama. Hindi siya nag-isip ng 2 beses. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas. Bawat ilaw trapiko ay isang kaaway. Bawat sasakyan sa kanyang harapan ay isang hadlang. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ng kanyang anak. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Malalaking butil na humahampas sa windshield ng kanyang sasakyan, na tila nakikisimpatya sa kaguluhan sa kanyang dibdib. Takot at pag-asa ang naglalaban sa loob niya. Takot sa kung ano ang madadatnan niya. Pag-asa na sa wakas ay mayayakap na niyang muli ang kanyang anak. Ang lumang bodega ng asukal ay isang abandonadong istruktura sa gilid ng highway. Isang anino ng nakaraan na nababalot ng mga baging at kalawang. Ipinark ni Silakbo ang kanyang kotse sa di kalayuan at naglakad sa gitna ng ulan. Ang tanging ilaw ay mula sa kanyang cellphone. Ang malaking pinto ng bodega ay bahagyang bukas. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang tunog ng umuugong na metal ay nakakakilabot. Lakan, tawag niya sa dilim. Amaya, nandito na ako. Mag-isa. Ang tanging sumagot ay ang alingawngaw ng kanyang sariling boses at ang tunog ng pumapatak na tubig mula sa mga butas sa bubong. Pumasok siya sa loob. Ang liwanag ng kanyang telepono ay nanginginig na naglalakbay sa malawak at walang lamang espasyo. Mga tumpok ng lumang sako, mga sirang makinarya at makapal na alikabok ang bumungad sa kanya. Walang Lakan, walang Amaya. At higit sa lahat walang sanggol. Huni? Sigaw niya
Ang kanyang boses ay basag na. Anak, nandito na si Mommy. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Doon niya napagtanto. Isang bitag. Isang malupit. Walang pusong bitag. Nilinlang siya. Muli. Habang si Silakbo ay nagmamaneho papunta sa Laguna, si Isagani ay hindi mapakali. Tinawagan niya ang telepono ni Lakan, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya si Silakbo. Diresto ito sa voicemail. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Ginamit niya ang kanyang mga lumang kasanayan at ni-activate ang GPS tracker na palihim niyang inilagay sa app ng telepono ni Silakbo. Ilang buwan na ang nakalipas para sa emergency purposes. Nakita niya ang lokasyon nito. Gumagalaw, papalayo sa syudad, papunta sa direksyon ng bodega. Diyos ko, bulong niya. Alam niya na, nahulog sa patibong ang kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang kontak sa kapulisan. Chief, kailangan ko ng tulong niyo. Ang anak ko, nasa panganib. Habang ang mga pulis ay papunta na sa bodega, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Isagani. Isang hindi rehistradong numero. Sino to? Sagot niya. Tay, silakan po ito. Sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tay, hindi po namin mahanap si Silakbo. Mukhang inatake na naman siya ng kanyang depresyon. Umalis po siya ng bahay. Hindi namin alam kung saan nagpunta. Baka po kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Natigilan si Isagani, ang kapal ng mukha, ang tindi ng kasamaan. Kahit sa huling sandali, sinusubukan pa rin nilang pagmukaing baliw ang kanyang anak. Saan kayo, Lakan? Tanong ni Isagani. Ang kanyang boses ay delikadong kalmado. Hindi ko po alam, Tay. Hinahanap po namin siya. Isang kasinungalingan. Huwag kang mag-alala, Lakan, sabi ni Isagani. Mahahanap din namin siya. At ibinaba niya ang telepono. Napaluhod si Silakbo sa maruming sahig ng bodega. Ang putik at ulan ay bumabasa sa kanyang damit. Ang lakas na kanyang inipon sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Ang pag-asa na nagpaningas sa kanyang puso ay namatay. Wala na. Lahat ay nawala. Ang kanyang anak, ang kanyang asawa, ang kanyang katinuan. Hinawakan niya ang kanyang telepono. Puno ito ng mga missed calls mula sa kanyang ama. Huli na ang lahat. Nabigo siya. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Mga sirena, papalapit na mga sirena. Ilang sandali pa, bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga flashlight ay nakatutok sa kanya. Freeze! Police! Nakita nila siya. Isang babae, mag-isa, umiiyak sa isang abandonadong lugar at mukhang wala sa sarili. Dahil sa tawag at kwento ni Lakan, ang nasa isip nila ay hindi isang biktima, kundi isang taong may problema sa pag-iisip. Ma'am, dahan-dahan lang po, sabi ng isang pulis. Marahan na lumalapit, ang kamay ay nasa kanyang baril. Huwag po kayong gagawa ng kahit anong biglaan. Tumingala si Silakbo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Hindi niya maintindihan bakit ganito ang tingin nila sa kanya. Para sa kanya, sa madilim at basang sahig na yon, sa ilalim ng tingin ng mga taong dapat sanang tutulong sa kanya, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ito ang kanyang pinakamadilim na sandali. Ang sandali kung saan ang lahat ay tunay na nawala. Ang mga flashlight ay nakatutok sa mukha ni Silakbo na para siyang isang kriminal na nasukol. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga kilos ay maingat, na tila sila'y humaharap sa isang taong mapanganib at hindi matatag. Ma'am, sumama po kayo sa amin ng maayos, sabi ng hepe ng pulisya. May nag-report po na nawawala kayo at maaaring nasa panganib ang inyong sarili. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Silakbo. Ang kasinungalingan ni Lakan
ay epektibo. Sa mata ng batas, siya ang problema. Siya ang baliw. Ngunit bago pa man may makalapit sa kanya, isang malakas at makapangyarihang boses ang pumuno sa bodega. Tigil! Lahat ay napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Isagani Damian. Ang kanyang muka ay matigas na parang bato. At sa likod niya ay ang police chief na kaibigan niya. Si Isagani ay hindi na ang retiradong lolo na nag-aalaga ng halaman. Ngayon, siya ay ang dating ahente, ang imbestigador na kinatatakutan ng mga kriminal. Walang gagalaw sa anak ko, sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Naglakad siya papasok. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Silakbo. Chief, siya po ang biktima rito, sabi ni Isagani sa hepe ng lokal na pulisya. Sapat na malakas para marinig ng lahat. Pero sir, ang report na natanggap namin mula sa asawa, pag-aalinlangan ng pulis. Ang asawa, putol ni Isagani, ay ang pangunahing suspek sa kasong kidnapping. Inilabas ni Isagani ang kanyang telepono. Ito ang call logs ni Lacan de Villa patungo sa isang Amaya Escalante. Ito ang resibo ng mga gamit sanggol na ipinadala sa isang address sa Laguna. At ito, dinial niya ang isang numero. Ang testimonya ng isang kapitbahay. Ipinasa niya ang telepono sa hepe. Sa kabilang linya, si Aling Nena, ang kapitbahay sa Laguna, ay nanginginig na ikinukwento ang kanyang nakitang pag-aaway, ang umiiyak na sanggol, at ang plate number ng itim na SUV na minaneho ni Lacan. Ang mukha ng hepe ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa pagkaalarma. Napagtanto niya ang kanyang malaking pagkakamali. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Silakbo ay nakatingin lang sa kanyang ama. Ang pagdating nito ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa pinakamadilim na gabi. Ang lakas na nawala sa kanya kanina ay unti-unting bumabalik. Hindi na mula sa desperadong pag-asa, kundi mula sa isang bagong damdamin, katarungan. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa, ngunit ang kanyang likod ay tuwid. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa, ngayon ay nag-aalab. Nasaan sila? Tanong niya kay Isagani. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong ngunit matatag. Hindi sila makakalayo, sagot ng kanyang ama. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Ang isang rescue mission para sa isang babaeng may problema sa pag-iisip ay naging isang malawakang manhunt para sa dalawang kidnapper. Inilabas ang isang all-points bulletin para sa sasakyan ni Lacan. Sinimulang i-trace ng mga tech expert ang huling lokasyon ng kanyang telepono. Dinala si Silakbo sa loob ng isang police car, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang ang pangunahing saksi. Binalutan siya ng kumot, binigyan ng mainit na kape, ngunit hindi niya ito ininom. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa iisang bagay. Tay, sabi niya sa kanyang ama na umupo sa tabi niya. Kailangan nating mahanap si Huni. Mahahanap natin siya, anak. Pangako yan. Ilang minuto ng tensyonadong paghihintay ang lumipas. Pagkatapos, isang tawag sa radyo. Dispatch, may lead tayo. Ang huling ping ng cellphone ni De Villa ay na-trace sa isang private marina sa baybayin. Papunta na ang isang team. Ang puso ni Silakbo ay lumundag. Isang marina. Tatakas sila. Tatakas sila gamit ang bangka at dadalhin ang kanyang anak sa lugar na hindi na niya mahahanap. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at nag-aapoy ng sabay. Tay, kailangan kong sumama. Lakbo, delikado. Hindi, tay. Putol niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay ang sigaw ng isang ina. Isang sigaw na mas malakas kaysa sa anumang sirena ng pulis. Hindi ako mananatili rito habang ang anak ko ay nasa panganib.
Kailangan niya ako. Kailangan niyang marinig ang boses ko. Ako mismo ang mag-uuwi kay Huni. Nakita ni Isagani sa mga mata ng kanyang anak ang isang determinasyon na hindi niya kayang pigilan. Ito na ang kanyang pagbabago. Mula sa isang basag na biktima, siya ay naging isang mandirigma. Tumango si Isagani. Sige, sabay tayong pupunta. Ang police car, kasama ng iba pang sasakyan, ay humarurot sa madulas na kalsada. Ang kanilang mga sirena ay umuugong sa gabi. Isang tunog ng pag-asang humahabol sa papalubog na takip silim. Pagdating nila sa marina, ang eksena ay eksakto sa kanilang kinatatakutan. Sa dulo ng isang madilim na pier, sa ilalim ng mahinang ilaw ng isang poste, si Amaya Escalante ay nagmamadaling isakay si Huni sa isang maliit na speedboat. Sa tabi niya, nakatayo si Lakan. Ang kanyang mukha ay blangko, tila isang taong nawalan na ng kaluluwa na sunod-sunuran na lang sa agos ng kasamaan. Ang tunog ng dagat na humahampas sa pier ay ang tanging maririnig, habang ang mga pulis ay tahimik na kumakalat sa dilim. Bumubuo ng isang harang na hindi matatakasan. Ngunit si Silakbo ay hindi naghintay ng hudyat. Bago pa man may makapigil sa kanya, lumabas siya mula sa likod ng isang container van at naglakad palabas sa liwanag. Ang kanyang mga yabag sa basang kahoy ng pier ay umalingaw-ngaw. Amaya! Ang boses niya ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado, matatag, at may bigat na nagpatigil kina Lakan at Amaya. Napalingon sila, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Si Amaya, na akmang iaabot ang sanggol kay Lakan sa loob ng bangka, ay natigilan. Paano? Bulong ni Amaya hindi makapaniwala. Ibigay mo sa akin ang anak ko, sabi ni Silakbo. Patuloy sa paglakad, bawat hakbang ay may layunin. Doon, bumalik ang pagiging buo ni Amaya. Hinigpitan niya ang hawak sa kumot ni Huni na nagsisimula ng umiyak dahil sa tensyon. Hindi! Akin siya! Siya si Celeste! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan. Ikinubli niya ang sanggol sa kanyang likuran na para bang iyon ay sapat na para itago ito sa mundo. Huwag kang lalapit, Silakbo, kundi itatapon ko siya sa dagat. Pagbabanta niya, natigilan ang mga pulis, natigilan si Isagani, ngunit si Silakbo ay hindi natinag. Alam niya na ang pakikipaglaban sa isang taong wala sa katinuan ay hindi magagawa sa pamamagitan ng dahas o pananakot. Ito ay isang laban ng isip, isang laban ng puso. Huminto siya sa paglakad. Ilang metro na lang ang layo mula sa kanila. Tinitigan niya hindi si Amaya, kundi ang munting buhol ng kumot kung nasaan ang kanyang anak. Huni, tawag niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing, puno ng pagmamahal na tanging isang ina lang ang makakapagparamdam. Anak si Mami to. Sa pagkarinig ng boses niya, ang iyak ni Huni ay bahagyang humina, napalitan ng isang mahinang pag-unggol-unggol na tila kinikilala ang tunog na pamilyar sa kanya mula pa noong siya'y nasa sinapupunan. Naaalala mo ba, anak? Pagpapatuloy ni Silakbo habang dahan-dahan siyang nagsimulang kumanta. Isang oyayi, ang kantang palagi niyang inaawit gabi-gabi habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Tulog na. Aking mahal, ang talay gagabay sa iyong paglalakbay hanggang sa bagong araw. Ang simple at malamyos na himig ay tila isang hiwaga sa gitna ng kaguluhan. Si Huni, na kanina'y hindi mapatahan, ay nagsimulang gumalaw sa loob ng kumot. Naghahanap. Hinahanap ang pinagmumulan ng kantang iyon. Huwag kang kumanta. Sigaw ni Amaya, tinatakpan ng tainga ng sanggol. Ako ang nanay mo. Ako. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang kapangyarihan laban sa isang koneksyon na nabuo sa loob ng 9 na buwan. Si Lakan ay nakatayo lang, paralisado sa pagitan ng 2 babae. Nakita niya ang lahat.
Ang determinasyon sa mga mata ni Silakbo, ang kabaliwan sa mga kilos ni Amaya, at ang maliit na sanggol na naiipit sa gitna. "Lakan," sabi ni Silakbo. Sa unang pagkakataon ay tinitingnan ng kanyang asawa, hindi ng may galit, kundi ng may awa. "Huli na ang lahat para sa atin, pero hindi pa huli para sa anak mo. Pumili ka." Ang mga salitang iyon ang gumising kay Lakan mula sa kanyang pagkakatulala. Tumingin siya kay Amaya na ngayon ay desperadong niyuyugyog ang umiiyak na sanggol. Pagkatapos ay tumingin siya kay Silakbo na nakatayo roon na parang isang reyna, hindi gumagamit ng sandata kundi ng pagmamahal. Ang mundo ni Amaya ay gumuho sa kanyang harapan. Ang sanggol, ang simbolo ng kanyang inaakalang tagumpay, ay pilit na kumakawala sa kanyang mga bisig. Ang munting ulo nito ay pilit na lumilingon patungo kay Silakbo. Hindi siya nito kilala. Hindi siya ang nanay nito. Sa huling sandali ng desperasyon, tumalikod si Amaya at akmang tatalon papunta sa bangka. Ngunit bago pa man niya magawa yon, isang katawan ang humarang sa kanyang daraanan. Si Lakan. "Tama na, Amaya," sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay basag, ngunit sa wakas, may paninindigan. "Tapos na." Sa sandaling iyon, ang mga pulis ay sumugod. Nagpumigla si Amaya, ngunit wala na siyang nagawa. Isang pulis ang maingat na kumuha kay Huni mula sa kanyang mga bisig, habang ang isa naman ay pinupusasan siya. Ang kanyang mga sigaw at sumpa ay nawalan ng saysay, nilamon ng tunog ng alon. Dinala ng pulis ang sanggol at iniabot ito sa nag-iisang taong may karapatan dito. Nang sa wakas ay muling mahawakan ni Silakbo ang kanyang anak, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang mundo ay naging sila na lang dalawa. Ang bigat ni Huni sa kanyang mga bisig ay ang pinakamatamis na pakiramdam sa mundo. Ang amoy nito, ang init nito. Ikinulong niya ito sa kanyang mga bisig at hinalikan ang munti nitong noo. Agad na tumigil sa pag-iyak si Huni. Sa wakas, nasa tahanan na siya. Sa likuran niya, ang tunog ng pag-click ng posas ay narinig. Hindi lang si Amaya ang pinusasan, pati na rin si Lakan. Hindi na niya ito nilingon. Yakap ang kanyang anak, tumalikod si Silakbo mula sa madilim na nakaraan at nagsimulang maglakad pabalik sa liwanag, kung saan naghihintay ang kanyang ama. 6 na buwan ang lumipas. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay nagsisimula ng maramdaman, ngunit para kay Silakbo, ang bawat araw ay isang mainit na bagong simula. Ang paglilitis ay mabilis na natapos. Si Amaya Escalante ay napatunayang guilty sa kasong kidnapping, ngunit idineklarang not mentally sound ng korte. Ipinadala siya sa isang mental health facility kung saan siya mananatili sa loob ng mahabang panahon. Si Lakan de Villa naman, dahil sa kanyang kooperasyon at pagsisisi sa huli, ay nahatulan ng mas mababang sentensya para sa kanyang partisipasyon sa krimen. 10 taon sa bilangguan. Isang hapon, habang si Huni ay payapang natutulog sa kanyang kuna, dinalaw ni Silakbo ang isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan, ang puntod ng kanyang ina. Dala ang isang palumpon ng puting rosas at si Huni na mahimbing sa kanyang baby carrier, umupo siya sa damuhan. "Ma," bulong niya sa hangin, "may ipapakilala po ako sa inyo." Dahan-dahan niyang inilapit si Huni sa malamig na lapida. "Ito po si Huni, ang apo ninyo. Sayang, hindi na ninyo siya nakilala. Pero alam ko, Ma, na binabantayan ninyo kami." Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat at kapayapaan. Ang mga sugat na dulot ng pagtataksil ay naroon pa, ngunit hindi na sila sariwa. Ang mga ito ay mga peklat na, isang paalala hindi ng sakit, kundi ng lakas na kanyang natuklasan sa sarili. Pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang ama na nagkakape sa beranda. Si Isagani ay tila bumata ng 10 taon. Ang bigat sa kanyang mga balikat
ay naglaho na. Ngayon, siya ay isa na lamang mapagmahal na lolo. "Kamusta ang lakad niyo?" tanong nito. "Okay lang, Tay?" sagot ni Silakbo, umupo sa tabi nito. "Ipinakilala ko lang si Huni kay Mama." Nag-abot si Isagani ng isang sobre. Sulat mula sa bilibid, galing kay Lakan. Kinuha ito ni Silakbo. Tinitigan niya ang sulat kamay ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Marahil ay puno ito ng mga paliwanag, ng pagsisisi, ng mga salitang patawad. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi na niya kailangan pang basahin. Ang kanyang kapatawaran ay hindi nakasalalay sa mga salita ni Lakan, kundi sa kanyang sariling desisyon na magpatuloy. Dahan-dahan niyang inilapag ang hindi pa nabubuksang sobre sa mesa. "Baka sa ibang araw ko na lang basahin, Tay," sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Proud na proud ako sa iyo, anak," sabi ni Isagani. Ang kanyang mga mata ay nangingilid. "Ang tapang mo." "Hindi po ako magiging matapang kung wala kayo, Tay. Kayo po ang naging ilaw ko." Niyakap niya ang kanyang ama, isang yakap na puno ng pasasalamat para sa lahat. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Huni sa silid na ngayon ay puno ng liwanag at masasayang kulay, muli niyang inawit ang kanilang oyayi. Habang kumakanta, tinititigan niya ang payapang mukha ng kanyang anak, ang kanyang himala, ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas. Ang pagiging ina ay hindi nagsimula sa isang perpektong pamilya, kundi sa isang basag na puso na kanyang binuo muli, piraso bawat piraso. Hindi na niya kailangan ng isang Lakan para maging buo. Ang pagmamahal ng kanyang anak at ang suporta ng kanyang ama ay higit pa sa sapat. Siya si Silakbo Damian, isang ina, isang anak, isang survivor. At sa pagharap niya sa bintana, kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang kumislap sa kalangitan, alam niya na kasama si Huni sa kanyang mga bisig. Handa na siyang harapin ang anumang bagong umaga. Ang kanyang silakbo ng damdamin ay hindi na isang apoy ng galit at sakit, kundi isang mainit na liwanag na gagabay sa kanilang dalawa sa isang mas magandang bukas. Sa ating kwento, nakita natin ang walang kapantay na lakas ng pag-ibig ng isang ina. Ipinakita nito na kahit sa pinakamadilim na sandali ng pagtataksil at panlilinlang, ang katotohanan ay palaging mananaig. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa paghilom, pagpapatawad sa sarili, at pagpili na bumangon para sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Silakbo. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,